Edukasyon ang pinaka-epektibo nga palagyan para malabot ang handom nga pagsanyog. Apang hindi naman lipod sa kadaman nga magasto ang pagkuha sang kurso ilabinagid sa mga pribado nga kolehiyo kag universidad. Gani ang ginasaligan na sang kadaman state colleges and universities nagamay ang balayran apang mataas ang kalidad sa ginatanyag nga edukasyon. Pero paano kung ginakulang naman sa pondo? Ang ginatawag Education for All, paano na? Mga puso, hot topic naton this morning, free education for all. Paano bala ginapatuman sa tungasang limitado nga pondo kag kulang nga pasilidad? Ini nga atong tutukan sa bungaga. Sa bungaga mga kapuso, maging kaupod naton ang Director for External Affairs Program San Carlos Helado Memorial State University Talisay Campus kag sang KAMSU Educational System diri sa probinsya sang Negros Occidental. Agud tutukan kag patpaton isa-isa naton ang sitwasyon sa mga SUCs diri sa pungsod pinaagi sa sitwasyon sang KAMSU. Direct Mr. Roderick Samonte. Sir Samonte, good morning. Welcome to the show. Hi. Good morning, maayong aga, Adrian, kag maayong aga sa inyo tanan, mga kapuso ko, maayong aga, gid. Mr. Samonte, ano ba lang natawag ng SUC? Baling pondo sa inyo bulutuan na nagikan sa ato national government nga ginapalusot, ginaisa-isa ka ginaideyahan sa Kongreso. Amoy na nga ang ato ni mga estudyante, makabigman naton mga eskolar sang bayan. Yes, that's correct. We are basically a government institution, a public university. We get our funds from the state, no? And that's why subong medyo gasinako ang amon mga administrators kay gina-defend ang amon budget dito sa Kongreso, no, para ma-include sa General Appropriations Act. Sir Samonte, una sabi luyagid sa ato mga ginikanan dire, no? First, libre, and second, may culture of academic excellence ining KAMSU naton. Apang kasakit nga we can only accommodate as much. Nagapangindi kita eh. Well, amo na medyo challenging nga part, no, dako nga ginpaligban sa ulo sang tanan nga in charge sa admission process naton kiti kadamo-damo gid sang luyag ng eskwela sa KAMSU for two reasons as you have said, no. Ang libre nga edukasyon kag of course edukasyon nga di kalidad. Now, we assure academic excellence diri sa university, but sadly, as we have said, ang mabaton lang namon ang masunod lang sa limit, no. So with that, gintinguan gid sang eskwelahan no, sang university nga ma-entertain ang tanan nga luyag magsulod, but as I've said earlier, ang kada programa, Adrian, may mga certain criteria. Kung malapot mo na ang criteria, pwes sulod ka. Sir Samonte, please help me out with your numbers. Plus minus 10,000 ang aton applicants para mangin first-year students sa inyo bulutuan. Apang masobra 2,000 lang. Kabos pagani 3,000 ang nabaton across your various campuses. That's correct, Adrian. No? In fact, when we first launched the admission announcement nga bukas na si KAMSU para mag-process admission, my God, doon nagkalabag down ang amon nga online reservation, no? Kamapaset ka sa schedule, kitungod nga nagdagsa gid ang application, no? Within the first 2 weeks pa lang sang admission process, sobra na 10,000 ang nag-apply. Yet, ang amon ng kuwaon nila is about 2,000. And to be exact, we have a total of 2,837 students from across our 4 campuses. Sir, I feel the need to ask nga, limitado lang kita. Kabos 3,000 this school year. Palaligban kung ano ang natabo sa wala na baton. Well, kaya wala ng limit nga maset nato. Of course, damo na factors, Adriano. Number 1, ano bala ang priority courses nga hatagan funding ni CHED? Number 2, ang amon nga facilities, classrooms. Kag number 3, of course, ang budget limitation. So, isa ginada ka factor man. No? So, given all of this, we have to set our targets realistically. Kaya ang target is amon na. Ang range is about 2,000 to 3,000 na target. Ang 3,000 ako na nakatama. That's why we have to accommodate ang qualified din nga makasulod. Sa aton mga ginikanan, nanay, tatay, the public in general, mga estudyante, should also understand nga hindi iya tungod nga pigado kung wala kwarta, makasulod ka na. You have to excel also academically. Ang good, mangin maayong imo posisyon bilang isa ka aplikante. Di ba, sir?
Yes, kasubo gid no kon may ara ba nga nagapakitluoy nga ma-enroll gid, masulod gid ti may iban nagagamba lang gid kami standby lang anay kay basi pa lang may ara pa gid iban nga mag-withdraw at least kun ara kada naka-standby kamo bolos. Pero as we have said, we can only accommodate to a certain extent. We cannot accommodate really everybody. Of course, it comes so wala lang yan nagasiling nga sorry hindi ka na maka-enroll ng na-cut off na etc. Gapangita man si Kamso paagi nga refer kami mga estudyante sa iban nga institutions. In fact, may partnership kami with the province of Negros Occidental through its Tulitsi program nga gina-refer na mo dira ang mga estudyante nga naga-deserve. Bottom line of our discussion this morning, sir, I come to realize, hindi gali tanan nga free mahapos kuhaon because syempre there is still cost to it. That's correct. That's why mo na emphasize na mo sa estudyante nga it may be free to you because wala ka mong gabayad tuition but there is a cost to it. And that cost has been shouldered by the government, by people who pay taxes to the government. So that's why gina-emphasize na mo sa kabataan ang ilang social responsibility. That to earn this quality education is not a passport to privilege, but rather they have to be held responsible for it. Tunagin nila sang maayo, kwao nilang degree nga gusto nila, ang diploma gusto nila malabot. Kag pag nakuha na nila, tinguhagin sila makita sila obra. Kag way labot na makakita sila obra, mahimuon din sila nga kaayuhan para sa aton nga sosyudad. And lastly, what are your aspirations for Kamsu? Say 10 years from now, diin ka mo makalabot. Ti ang ina nga pamangkot na sabat ginasamon nga vision statement, Adriano. Our vision is to be a leading green institution of higher learning in the global community by 2030. Luya gid sa Kamso nga mangin leading. Pag nagsiling kita leading, ang mga bagay ginaobra dili namon ginasunod man sang iban, kag kami magasunod man sang kaayuhan sang iban. Agud nga makabulig si Kamso sabat sa mga panghangkat sang aton lagi natawag nga UN Sustainable Development Goals. There are 17 SDGs kag dira nakaangkor ang handom ni Kamso nga paagi sa pag-edukar sa mga pamatan-on naton natagan ta sila sang kaalam, sang ihibalo agud sila may mahimo para sa buwas damlag nila hindi lang sa ila pamilya kundi sa aton community, sa aton society kag sa bilog nga kalibutan. Sir Dick, madawag salamat. Good morning sa daso naman. Salamat gid Adrian kag mayong agaliwat sa inyo tanan mga kapuso.